That's nice to hear po. So, by the way, let us start now with our topic for today, which is breaking free, turning pain into power after narcissistic abuse. Okay, so nag nagta-transfer po, lumilipat po ba yung aking ano? Ayan. Nakikita po yung aking presentation, yung PowerPoint? Yes po. Okay. Ayan. So, ano nga ba ang narcissistic personality disorder? So, ang narcissistic personality disorder, it is a mental health condition characterized by a pattern of grandiosity, a constant need for admiration, and a lack of empathy for others. Individuals with NPT often have an inflated sense of their own importance and a deep need for excessive attention and admiration, which can lead to problems in relationships, work, and social settings. Ang narcissistic personality disorder ay isa lamang sa siyam na personality disorder na kinakategorize or under the categorization ng DSM-5 or Diagnostic and Statistical Manual of Disorder. So sa DSM-5, ito yung ginagamit natin na parang pag-identify ng mga iba't ibang mental health problem including yung personality disorder. Ang mga taong may narcissistic personality disorder o mga may personality disorder, kadalasan sila po ay mahirap i-diagnose. Mahirap i-diagnose in a sense na hindi po sila nagsisik ng tulong o hindi sila nagsisik ng treatment or consultation. Bakit? Because mostly ng mga may personality disorder, they have zero insight o hindi nila alam that there's something wrong with them. Okay, yun po ang mahirap sa may mga personality disorder. Hindi nila alam that there's something wrong with them. Pero yung mga taong nakapaligid sa kanila, ito yung naaapektuhan ng mga characteristics at personality traits na kanilang ipinapakita or dinidisplay. So, dahil hindi nila nakikitang merong mali sa kanila, malimit o konti lamang sa kanila yung nagsisik ng psychological intervention. So, marami ang undiagnosed na mayroong personality disorder katulad na lamang ng narcissistic PD. Ang narcissistic PD ay makikita sa cluster B ng mga mental health disorder. Ayan. Yung may mga narcissistic personality disorder po, ang karaniwan nilang main feature ay meron silang mataas na pagtingin sa kanilang sarili. Ngayon, para higit natin makita o malaman ano nga ba yung mga characteristics or traits na pinapakita na may mga NPD or narcissistic personality disorder, let us understand the key features. According to DSM-5, meron tayong 9 criteria para ma-diagnose ang isang tao na merong NPD. Kung nagpo-possess siya ng 5 out of 9, we can consider it. But let us be mindful na hindi po tayo pwedeng mag-diagnose without a mental health parang professional na nag-screen at thoroughly nag-evaluate kung a person might suffer from this disorder. Bakit po? Hindi tayo pwedeng basta mag-diagnose. Kasi iba po yung merong narcissistic traits sa meron ng disorder. Okay? Maaaring may mga tao sa paligid natin na meron na napoposes lang nila ibang katangian, pero hindi natin masasabing ito na ay disorder. Masasabi natin na disorder ito kapag pervasive na yung personality traits. Ibig sabihin ng pervasive, innate na yan. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng makakasama niya, consistent na namamanifest yung personality traits. Pero kung yung personality traits, let's say, namamanifest lang within dun sa relationship ng mag-asawa o kaya dun lang sa relationship ng magkaibigan, posible siyang hindi NPD, kundi meron lang siyang traits. Pero hindi siya disorder kasi kaya niyang i-manage yung symptoms. Okay po. So that's why it's really important for us not to diagnose agad. But again, we can also parang screen or identify yung mga narcissistic traits. But for a person to be diagnosed, medyo harmful po yun. Tulad nga na sinabi kanina ni Ma'am Jackie, yung in-law niya talagang diagnosed with NPD ng isang mental health professional. Yun po okay yun. No? So,
Una sa mga key feature ng mga taong may NPD is they have grandiosity. So when we say grandiosity, ito yung exaggerated self-importance. Yung pakiramdam nila sobrang swerte ng mga tao na nakapaligid sa kanila dahil dun sa existence nila. So usually binoboast nila o pinagmamalaki nila kung gaano ka swerte yung partner nila for having them. So pwede nilang laging sabihin sa partner na wala ka nang makikitang katulad ko. Nag-iisa lang ako kasi ganito ako, kasi ganyan ako. So meron siyang mataas na pagtingin ng kanyang sarili. So that's grandiosity. Okay? And next we have fantasies about having or deserving. So, ibig sabihin naman ito, merong mga fantasies of success, power, brilliance, beauty, or ideal love. So, usually, madalas ito nagde-daydream, no? Yung may mga narcissistic personality disorder na um, yung partner nila, sobrang silang ina-adore, yung mga tao sa paligid nila, pakiramdam nila, sobrang mataas yung pagtingin sa kanila, at ganun din, no, pakiramdam nila na dapat silang itrato ng espesyal. Kasi nga, they have this parang delusions, or meron silang parang belief na sobrang taas nila, na sobrang espesyal sila. Okay, na meron silang ganitong klase ng katangian that makes them special. Kaya dapat ititreat din sila ng special. Kaya nga kadalasan, yung mga taong mayroong gantong delusions o pag-iisip, lagi nilang pakiramdam na hindi na ibibigay yung deserved na treatment for them. Kaya kalimitan yung mga taong nakakasama nila, yung partner o kaibigan, lagi silang nagko-complain na hindi mo ako na-appreciate, you don't deserve me, kulang yung naibibigay mo sa akin. So, yun ay dahil meron silang mataas na pagtingin sa sarili nila na dapat ay ganito rin yung nagiging treatment sa kanila. Okay? And next we have sense of self-superiority. May apologies po, no? Siguro may mga nagtatanong, baka hindi ko lang po nakikita sa chat box. Don't worry po, after this presentation, we will be having a Q&A afterwards. Okay po. So next we have the sense of self-superiority. Okay, so meaning to say, parang katulad to ng kanina, no, nakaraang criteria. Ito yung belief na they are special, they are unique, and that they are above other people. Meaning to say, pakiramdam nila, pinakamataas sila or mas mataas sila sa ibang tao. Okay, so malimit na pagkakataon, binibelittle or minamaliit nila yung mga taong nakakasalamuha o yung mga taong malapit sa kanila. Kasi pakiramdam nila, sila lang yung magaling, sila lang yung tama, sila lang yung mahusay, at hindi sila nagkakamali. Next, meron tayong need for excessive admiration. For this one, meron silang pakiramdam na dapat lagi silang ina-acknowledge. Dapat lagi silang bida, no? Dapat lahat ng effort na binibigay nila or yung mga behavior na ini-elicit nila, dapat ito ay ina-acknowledge. So they constantly ask for praise and validation from their partner. Okay? Parang lagi nilang ine-expect na yung partner nila ina-appreciate yung ginagawa nila, na dapat sobra-sobra yung maging appreciation, at kapag ka hindi, naramdaman nila na hindi sila hinahangaan dun sa ginawa nila, parang kulang yung appreciation na binigay, nagagalit sila. Nagkakaroon sila ng mga aggressive or passive-aggressive attitude or disposition. Okay? Next, we have sense of entitlement. So, here, sa sense of entitlement, parang meron silang desire na dapat laging sila inuuna. Parang they think na they deserve a special treatment from everyone. Pakiramdam nila sa sobrang taas nila at sa sobrang nagpo-possess sila ng mga katangian na posibleng hindi naman totoo, no? Pakiramdam, kunyari, halimbawa, pakiramdam nila sobrang galing nila, pakiramdam nila sobrang swerte ng partner nila sa kanila, so pakiramdam nila di sila nagkakamali at matalino sila. Okay? So, ang tendency, dahil may ganito silang perception ng kanilang sarili, nag-expect din sila na laging sila dapat yung ipaprioritize. Okay? So, minsan, ang sinasabi nga ng mga taong may NPD, sinasabi na deserve ko na magkaroon ng sobra-sobra sa relationship na to na hindi mo kayang ibigay.
So may mga sense of entitlement. So let's say, nandyan yung nag-ask sila ng constant na pag-aalaga, okay? Napakiramdam nila ay ito ay obligasyon mo. At sila ay walang obligasyon sa'yo kasi sila ay mas taas kaysa sa'yo. So yun po yung may mga sense of entitlement. Okay? Next, we have exploitative behavior. Isa sa mga parang hallmark ng NTD ay yung pagiging manipulative. Okay, they are manipulator. So, ang tendency ng mga manipulative, gumagawa sila ng iba't ibang taktika wherein later on, mas i-explore natin, gumagawa sila ng ilang mga taktika para magkaroon sila ng personal gain from the relationship. Okay? Parang, let's say, mapaparamdam nila sa'yo na ikaw yung mali, mapaparamdam nila sa'yo na dapat gawin mo tong bagay na to, kasi ito yung role mo bilang isang partner, to the point na hindi na makatotohanan or maltreatment na yung naipiprovide sa'yo because of this exploitation. Next, we have lack of empathy, no? Sa lack of empathy naman, ito yung parang, pag sabi empathy, yung ability natin na maunawaan o maintindihan yung nararamdaman ng isang tao. So, usually na may mga NPD, dahil nga medyo egocentric sila, na yung sabihin self-centered. So, ang nakikita lang nila yung sarili nila. Ang mahalaga lang yung sarili nilang emosyon, yung sarili nilang needs, yung sarili nilang expectation na dapat ma-provide. Pero, di nila nako-consider yung nararamdaman ng iba, yung pangangailangan ng iba, at yung expectation ng ibang tao. So, minsan kahit anong iyak mo, kahit anong pagpapakita mo na nakakaawa ka, na ito na yung nararanasan mo, they don't parang they don't grasp it or hindi nila ito naiintindihan o nauunawaan. Meaning to say, hindi nila nagigets yung nararamdaman mo. It is as if ang mahalaga lang yung emosyon nila. Okay? Next, we have envy. So, kalimitan na may mga NPD, madalas ay naiinggit sila, no? Kasi they have this delusion nga na sila yung pinakamagaling, sila yung pinakamatalino, sila yung pinakamahusay. So, let's say those kind of grandiose belief. So, kapag may nakikita sila na something na meron ng ibang tao, they get jealous of it, they get envious. Kasi nga, ang pakiramdam nila, sila dapat yung bida. So, ang tendency, they can manipulate, no? They can manipulate or pwede magbigay sila ng criticism doon sa taong yon para mapakita nila na mas lamang pa rin sila. Ganun din sa relationship, no? Minsan, naiinggit yung mga taong may NPD kapag yung partner nila yung napapansin. Let's say, may isang gathering, yung partner nila yung napansin, yung partner nila yung napure. Imbes na matuwa sila na yung partner nila ay na bibigyan ng validation or appraisal ng ibang tao, imbes na matuwa sila, mas naiinis pa sila kasi they got envious. Okay? And last one, arrogance. So, nagkakaroon sila ng arrogant behavior. Kasi ayaw nga nilang maramdaman na inferior sila. Ayaw nilang maramdaman na mayroong mas tama, mas magaling, o mas mahusay sa kanila. So, ang tendency, kapag nararamdaman nila na pakiramdam nila minamaliit sila o mas mababa sila doon sa taong yon, ang nagiging behavior nila is nagiging agresibo or passive-aggressive sila dun sa taong yon. Okay? Now, let's proceed with the causes of NPD. So, saan ba nagmumula? Okay? Saan ba nagmumula yung NPD? O paano ba nade-develop ng mga tao yung ganitong klase ng narcissistic personality disorder? Actually, there's no, parang, wala pang pinaka-pinagmumulan. So let's say parang walang pinaka-sure or certain na pinag-uugatan ang NPD o iba pang personality disorder. But there are few factors na kino-consider na maaaring nakakapag-contribute dun sa development ng narcissistic personality traits. So these are, first, childhood experiences. Okay? So, sinasabi ng mga pag-aaral, ng mga researchers, yung early childhood experiences, it might contribute kung bakit ang isang tao ay nakakapag-develop ng narcissistic personality traits. So, nandito yung, halimbawa, yung bata ay sobrang na-spoil
no? Sobrang parang nagbigyan ng excessive praise, na sobrang laging binavalidate ng bata, laging nabigyan ng sobra-sobrang admiration or pagtingin. So, lalaki siya na merong sense of entitlement. So, pakiramdam niya, entitled siya sa, masasanay siya na lagi siyang dapat na pinapansin at siya yung laging bida because he or she was raised based from that kind of conditioning, no? Or pagpapalaki. Second, maaari dahil din sa excessive criticism or neglect, no? Pwede rin na nagkakaroon ng narcissistic traits. So, medyo baliktad, no? Sinasabi kasi ng pag-aaral na yung mga taong na neglect, let's say, napabayaan, hindi masyadong nabigyan ng atensyon ng mga magulang, maaaring makapag-develop din sila ng narcissistic traits. Bakit? Kasi habang lumalaki sila, nagkakaroon sila ng tinatawag natin compensatory behavior. Let's say, parang hindi ko na maramdaman na hindi ako minamahal ng iba, para hindi ko na maramdaman na na hindi ako kamahal-mahal. Kailangan ganito ako. Kailangan ganyan ako. Kailangan ganito na ako tratuhin ng tao para hindi na ako masaktan. So, see, nagiging defense mechanism siya. Nagiging coping siya. So, kung pangit yung childhood mo, it's either na-spoil ka, na-pamper ka, or na-neglect ka, it can contribute dun sa narcissistic personality traits development. Okay? Ganun din, maaari din na yung childhood trauma or abuse. Diba? Kasi nga, dahil na-abuse ka, nagka-trauma ka, nagkaroon ka ng thought na pwede kang masaktan, no, ng mga tao because pre nung childhood mo, sinaktan ka ng paulit-ulit, na-abuse ka, minanipula ka. So, habang lumalaki ka, nagkaroon ka ng thought na hindi ka dapat mahina, na dapat lagi kang malakas, na dapat lagi kang mas above kaysa sa iba. So, maaaring dito rin na-develop yung narcissistic personality traits. Next, we have genetics. So, sa genetics, ibig sabihin ito, hereditary. Tulad ng sinabi kanina ni Miss Jackie, talagang posibleng namamana ang mga katangian. Okay? So, it can run to families or in families, including yung pagkakaroon ng mga genetic predisposition. And last one, neurobiology. So, when we say neurobiology, yung some part of our brains, yung malfunctioning ng brains, or yung parang or some parang activity sa brain, ay maaaring makapag-impluwensya doon sa ating character or traits. Example, nakita sa pag-aaral na yung pagkakaroon ng impairment sa prefrontal cortex, dito po yan, sa unahan, no? Sa unahang bahagi ng ating brain. Ang prefrontal cortex, ito po ay bahagi ng isipan or ng utak na responsible po para sa self-awareness, responsible sa decision-making, responsible sa pagkakaroon ng parang thinking, yung parang executive thinking natin. So kapag ka nagkaroon ng impairment, so let's say nagkaroon ng problem, no, dun sa functioning ng prefrontal cortex, maaaring maapektuhan din nito yung capability natin na magkaroon ng empathy, na maapektuhan nito yung capability natin na maging aware doon sa mga binamanifest nating behavior or minamanifest nating mga emosyon. Okay? So, those are the causes of NPD. Narcissistic. Una po, ay meron tayong tinatawag na grandiose narcissist. So, sa grandiose narcissist, ito po yung pinaka parang common. Ito yung pinaka-common type ng narcissistic personality disorder. Sa grandiose personality disorder, ito yung meron niyang mataas na pagtingin ng sarili, okay, may inflated sense of self-importance, pakiramdam nila sila yung mahalaga, pakiramdam nila dapat lahat ng tao itrato sila dapat ng higit pa sa kung anong meron sila. Parang feeling nila lagi silang special, lagi silang pa-importante. So, yun. So, yun yung may mga grandiose, hindi sila nagkakamali. At kailangan yung mga tao sa paligid nila, mas mataas sila kaysa doon. Okay? So, yun yung nagbuboost sa kanila na pakiramdam nila sa kung nakapaligid sa kanila. Okay? Dahil dyan, hirap silang mag-admit ng pagkakamali. Yung may mga grandiose narcissism.
However, meron tayong tinatawag na isang subtype no, ng narcissist. Ito hindi to masyadong common eh. Yung covert narcissist. Pag sabing covert, parang nakatago, naka-cover. So, sa may mga covert narcissist, ano siya, kabaliktaran siya ng grandiose na parang mayabang, yung parang may inflated self-esteem na parang ako lang yung magaling. Mararamdaman mo agad eh, no? Na parang siya lang yung magaling, na parang di siya nagkakamali dapat, arugante. Pero sa covert narcissist, sila very shy sila. Mahiyain, no? Mahiyain sila. So parang meron silang hypersensitivity sa criticism, pero nasa doon yung pagiging narcissistic. Yung pagiging narcissistic doon is that pakiramdam nila hindi nila deserve kung ano yung pinapakita mo. Okay? So, ibig sabihin, kahit minamahal mo na sila, pakiramdam nila parang kulang pa. Although hindi sila kasing arugante ng grandiose na pinapakita nila na, oh hindi, you deserve me, I deserve something better. Hindi sila ganon. Si covert narcissist, nandyan yung nagpapaawa sila, nandyan yung papakita nila na, na lagi gusto nila. Pero totoo, nabibigay mo naman talaga. Kaya lang, kaya hindi enough yan para sa kanila. Kasi meron silang delusion na sobrang kamahal-mahal sila at sobrang ano sila, sobra silang dapat itrato ng sobrang espesyal, ng higit pa, no? Ng higit pa sa kung ano yung normal. So, yun yung may mga covert narcissist. Okay? So, hindi sila masyadong kita. Okay? And next we have the communal. Sa communal narcissism naman, yung yes, that's right po, Miss Erica, parang pa-victim, no? Ganun naman sila, parang pa-victim na kung yung isa, ang atake niya, pagiging arrogante, nagiging aggressive siya. Si covert narcissist naman, yes, nagpapaawa. Ganun naman sila, ganun naman yung manipulation nila. I deserve something more, hindi mo yun nabibigay. So, parang yan yung mga manipulative sad boy and sad girl. Parang ganyan. Um, Parang pinapakita na hindi pa enough lagi yung binibigay mo kasi sobra-sobra pa yung expectation nila doon. Kasi sobra-sobra yung pagtingin nila sa sarili nila. Hindi lang siya over. Hindi lang over. Pwede ba combination of grandiose and covert? Possible. Possible, pero very rare. Kasi most likely, grandiose siya, pero kung nagpapaawa siya, parang tactical lang na yun. Sign lang siya ng manipulation. Pero kasi si covert kasi consistent siya na mahiya, parang ganyan. Consistent na ganon. Hindi mo mararamdaman na nag-aangas yan. Yes, yes, that's right. So, nagmamanipulate lang. Okay? Si communal narcissist naman, ito naman yung type ng narcissistic na kung saan yung kanilang pagiging narcissistic naka-center doon sa altruistic and helpful behavior. So pakiramdam naman nila, mas mabait sila sa ibang tao, parang ganyan. Mas helpful sila sa ibang tao. So dahil pakiramdam nila, mabait sila, helpful sila, nagkikriticize sila ngayon ng iba. Kadalasan nakikita natin to sa mga religious na tao. Hindi ko nilalahat, okay? Pero kalimitan dito nagkukubli, no? Yung mga communal narcissists sa mga members ng religious group na yun nga. Pag may nakita silang pagkakamali ng ibang tao, i-judge nila as if hinusgahan nila yung character ng taong yun. Kasi nga, pakiramdam nila, sila lang yung magaling, sila lang yung mabait, sila lang yung mabuti. Okay? Meron ba nag-exhibit ng all three? That could be. Kasi, ang titignan natin doon, kung ano yung pinaka din display nilang Ganyan yung behavior. minuto ko, ayaw mo? Gusto ko. Ayan. Kaluto mo. Sige po, parang meron sa kata. Makimute na lang po. Ayan, i-mute na lang po natin. Okay, thank you. Ako hala, piling ko masabang. Parang mo nagustuhan mo. Okay. Masarap. Actually po, no? Ay, sige po. I-mute po muna natin yung ano. Ayan, thank you. Okay. So, yan. Tulad po ng binanggit ko, kung pwede ba itong nagmamanifest sa isang tao, it could be. Okay? It could be po. Pwede siyang nagmamanifest sa
sa isang tao, no? Pero kung mapapansin natin, mayroon pa rin specific traits na talagang minamahal. Halimbawa, si grandiose narcissist talaga siya kasi talagang arrogante siya. Pero may pagkakataon, ginagamit na yung taktika ng covert narcissist, tapos may pagkakataon na gumanifest siya ng communal narcissist. Pero grandiose talaga siya kasi ito yung prominent traits niya. Okay po. Next, narcissist in a relationship. So, paano nga ba ang isang narcissistic sa isang relationship? Okay? So, una, kalimitan ng behavior ng isang narcissist na nasa isang relationship, they do love bombing. Okay? Ano ba yung love bombing? Love bombing is a manipulation tactic or technique na kung saan ino-overwhelm nilang isang tao with excessive attention, admiration, and affection para makontrol nila yung taong yun. Nandiyan yung tipong ipaparamdam sa iyo yung langit. Ipaparamdam sa iyo kung gaano kasarap mahalin at magmahal. Nandiyan bibigyan ka lagi ng regalo, mga mga gifts, no? Physical gifts. Nandiyan yung laging constantly bibigyan ka ng parang mga validation, let's say, mga magagandang salita, mga bulaklak ng salita. Affection na parang ikaw lang yung pinakamahalaga. Tuturing ka na parang prinsesa o prinsipe. So that's love bombing, no? Kaya bakit to ginagawa ng mga narcissist? Ginagawa nila to para mahook ka, no? Para malaman mo na, para maging dependent ka sa kanila, na itong tao lang na to yung kaya magmahal sa'yo ng ganon. Yun yung pinaka parang idea ng love bombing. Ginagawa nila to para maging dependent ka at maramdaman mo na sila lang yung kayang makapagbigay sa'yo ng ganitong klase ng pagmamahal. At hahanap-hanapin mo yung ganong klase ng pagmamahal. Okay? Next, we have the narcissistic triangulation. So, sa narcissistic triangulation naman, ini-involve or yung isang narcissist, nag-i-involve siya ng third person. No, it could be it could be a friend, a family member, another person. Basta ginagamit nila yung ibang tao to manipulate and control our primary target. So, ang main purpose ng narcissistic triangulation ay para makapag-create ng, let's say, makapag-create ng tinatawag natin na rivalry, para makapag-create ng jealousy. Okay? So, sa narcissistic triangulation, pwedeng pagsilosin ka. Halimbawa, sasabihin sa'yo nung partner mo na, o nakita ko yung ex ko, napakaganda niya. At parang di pa rin siya nagbabago. So, ginagawa na yon to make you feel na inferior ka. To make you feel na sa kanya, meron pang nakaka-appreciate at ikaw wala na. So, dahil dun sa pakiramdam na yon, mag-i-stay ka dun sa relationship. Kasi pakiramdam mo, wala ka ng halaga. Dahil kung ikukumpara sa iba, mas mababa ka. Parang ganyan. So, ginagamit tong taktika, no, ng mga narcissist para mas mapababa mo yung self-esteem mo. So, pwedeng ikukumpara ka nila sa iba o pwedeng magpapakita sila ng special na pagtrato sa isang tao o kaya ipapakita nila sa iyo na tinatrato sila ng sobrang special ng iba at sila ay na-appreciate ng iba at ikaw hindi. So, ito yung paraan nila, no, para mapababa yung self-esteem natin. At lalo tayo magstay dun sa relationship. Kasi pakiramdam natin, wala na ibang tatanggap sa atin, kundi sila lang. Okay? So, next we have the gaslighting. So, sa gaslighting naman, usually, ito yung parang manipulation, psychological manipulation to wherein yung abuser o yung narcissist, gumagawa siya ng mga paraan para yung biktima ay mag-doubt sila dun sa sarili nilang reality, mag-doubt sila dun sa naging perception nila o memory nila. Halimbawa, sinaktan ka ng partner mo. So, definitely that's wrong, di ba? Pero, pag ginagaslight ka na, sasabihin nila sa'yo, oh, di ba kaya ka lang naman nasaktan? Kasi hindi ka sumunod. So, di ba kasalanan mo naman yun? So, kung mapapansin natin, iniiba nila yung realidad. Ang realidad ay mali yung ginawa nila dahil nalakit sila. But, in such a way, napaparamdam nila na ikaw yung nagkamali, kaya ka nasaktan. So, you deserve that kind of treatment. And, that is not their fault. No, hindi nila yun kasalanan. So, ganito yung gaslighting na mamanipula. No, kadalasan, yung perception natin ng reality, ay oo nga, baka ako yung mali. Baka ako yung kasalanan. Baka tama lang yung ginagawa niya sa akin. Kasi may mali sa ginagawa ko. Okay, so,
This confuses the judgment ng isang tao o ng biktima, no? At dito mas lalo silang na-anxious. Okay? Next, coercive control. Sa coercive control naman, ito naman yung parang pattern of behavior na ginagamit yung dominance. Okay? So parang nagbibigay ng, what do you call this? Nagbibigay ng lakas para makontrol niya yung buhay mo. Kaya kalimitan, naging ganito yung narcissist eh. They wanted to be in control. So in such a way, kalimitan, part ng coercive control, i-isolate nila yung partner nila. Bawal kang lumabas ng bahay. Bawal kang makipagkita sa pamilya. Bawal kang makipagkita sa mga kaibigan. Dito ka lang sa bahay. So, nililimitahan nila yung activities, yung access or interaction ng kanilang mga partner kasi gusto nilang maramdaman o gusto nilang maipakita doon sa tao na ako lang yung buhay mo. Okay? Na namamanipula nila. Okay? And then, pwedeng magkakaroon sila ng gaslighting, no? Kaya lang naman kita ayaw palabasin kasi mapanganib sa labas. Pinoprotektahan lang kita. Kaya lang naman kita ayaw i-ano sa mga magulang mo kasi gusto ko na yung oras mo para sa akin magband tayo. Kaya hindi kita masyadong pinapupunta sa kanila. So see, that's gaslighting wherein nag-enforce ka ng control. You wanted to dominate, no? Gusto mo na sakupin yung buhay ng isang tao sa pamamagitan ng paglilimita, no, sa kanyang buhay. As if ikaw yung may hawak ng buhay niya. Ikaw yung may hawak ng kung ano ang pwede at hindi na pwedeng gawin. That's coercive control. And last one, we have narcissistic abuse. Sa narcissistic abuse naman, so it refers to, actually it refers to emotional, psychological, or even physical abuse or abuso na ini-inflict ng isang tao na mayroong narcissistic trait sa kanilang mga partner o sa ibang mga tao, no, sa kanilang buhay. Usually, yung may mga yung narcissistic abuse dahil sa manipulation, dahil dun sa control at degradation o yung pagpangmamaliit o pagpababa ng moral ng kanilang mga partner o ng kanilang mga kapamilya. Nakakaranas ng matinding psychological distress. Halimbawa, kalungkutan, pagkatakot, no, nandiyan yung tipo na dahil lagi kang minamaliit ng partner mo, nagkakaroon ng verbal abuse. So natatakot ka na magkamali. Natatakot ka na hindi mo siya o hindi mo ma-meet yung expectation niya, hindi mo ma-meet yung needs niya. Natatakot ka na kasi alam mo na ang magiging katumbas nito ay parusa. Okay? So, yun yung nagkakaroon na ng psychological distress because of the manipulation, the control, the degradation o pagpapababa ng moral o ng pagpapahalaga natin sa ating sarili na dinudulot ng mga taong may narcissistic traits. Okay? So that's already abuse. Ngayon, kapag nararanasan mo itong mga bagay na to at wala kang karapatan na ipagtanggol yung sarili mo at sa palagay mo ay talagang naapektuhan ka na physically, emotionally, mentally, that's already abuse. Hindi po ito pangkaraniwan. Ibig sabihin, hindi ito normal, no? Hindi ito normal na dapat maranasan sa isang relasyon o hindi ito normal na dapat na ginagawa sa atin ng isang tao. So, ang nararanasan possibly ngayon ng iba sa atin, kung ito po ay nararanasan nyo, yung mga nabanggit ko, ito po ay may tuturing na nating abuso or narcissistic abuse. Okay? So, yung ganito pong mga parang mga traits ng mga narcissist, ito po ay mahirap kumawala dito. Okay? So, ano ba yung mga rason kung bakit mahirap kumawala sa isang narcissistic abuse? And I'm so disheartened to know, no, na marami pala talaga ang nakakaranas ng ganitong pang-aabuso o ng ganitong mga pagmamanipula sa isang relasyon. So, kailangan maging maalam din tayo, ano nga ba yung dahilan? Ba't ang hirap-hirap kumawala, no, sa ganitong klase ng pag-aabuso? Una,
dahil sa trauma bonding. Okay? So, ano ba yung trauma bonding? Ito po yung strong emotional attachment, no? Na na-form between the victim and the narcissist. So, ano ba yung trauma bonding? Kasi ganito yan eh. Di ba ang narcissist, nagla-love bomb sila. So, dahil nagla-love bomb sila, so kapag ka tuwing nagla-love bomb sila, let's say, nasaktan ka nila, no? Physically, emotionally, verbally, in whatever form. Pero kapag nalaman nila na parang gusto mo nang kumawala sa relasyon, ang gagawin nila magla-love bomb sila. So dahil nagla-love bomb sila, magkakaroon ka na naman na mamamanipulate ka, maisip mo na, ay, baka magbabago na talaga siya. Sabi ko na eh, okay naman siya eh. May mga pagkakataon na nag-justify tayo, no, ng maling behavior niya. So, babalik ka ulit. Pag bumalik ka ulit, naramdaman niya ulit na okay ka na ulit sa relationship, dun ulit siya magsisimula nung pagpapakita ng kanyang traits. Ngayon, hindi ka na makaalis dun sa cycle kasi lagi kang nag-hope na babalik siya dun sa gusto mong maging siya. Okay? So, parang meron kang love and hate relationship. Hate mo siya pag sinasaktan ka niya, pero umaasa ka na hindi, ganito kasi siya pag okay siya eh. Ganito kasi siya kapag ka naman maganda yung mood niya o ganito naman siya, baka pagod lang siya ngayon. So, ang gagawin mo, mag-stay ka pala sa relationship because you still have that hope, no? Na magbabago siya at babalik siya doon sa gusto mong maging ikaw. Well, in fact, that's already a form of manipulation. Hindi talaga siya yon. Yung love bombing na pinapakita niya sa'yo, that's just a manipulation para magstay ka doon sa relationship. Okay? So, kaya trauma bond siya, hindi ka na nakakawala because of that. Okay? Kasi may cycle ng idealization, so yun, sobrang love bomb, tapos devaluation, yung sobrang pangmamaliit naman o pagpapawalang halaga. Okay? So, next we have fear of retaliation. Sa fear of retaliation, ito, narcissist will retaliate, no? Para hindi ka umalis. So when say retaliate, gumagamit sila ng mga threat, no? Ng dahas para ma-harm ka o ma-damage yung reputation mo. Kalimitan nito, ang ginagawa nila, character assassination. Para hindi ka makaalis sa relationship, sisiraan kita. Ipapakita ko na ikaw'y mali. Magaling silang manipulate eh. Magaling silang mag-gaslight eh. So, it's either physically, magiging abusive sila para hindi ka umalis sa relasyon, or emotionally abusive kasi sisirain nila yung character mo. That's fear of retaliation. Okay? Or, pwedeng gamitin nila yung pamilya mo para magstay ka sa kanya. So, gagamitin nila in sense na pwede lang sabihin na di ko na susuportahan yung pamilya mo. Kasi kalimitan, no, ng mga nasa narcissistic relationship, nakadepende kasi sila dun sa tao in terms of finances, in terms of material things. So, pakiramdam nila, hindi nila kayang kumawala. So, kapag ka nawala tong taong to, hindi rin nila masusuportahan yung sarili nila at yung pamilya nila. So, that's also a fear of retaliation. Next, gaslighting and confusion. So, yung mga narcissists usually, they question their reality. Yung mga biktima ng narcissist, they question their reality. So, parang ang pakiramdam nila, yun nga, alam nila na mali na ginagawa sa kanila, pero nababaliktad. No? Nababaliktad ng mga narcissist na, ay, oo nga, no, baka ako talaga yung mali, kaya niya ito nagawa. Baka talagang tama lang yung ginawa niya sa akin. So, that's gaslighting. Next, diminish self-worth. So, dahil sa constant criticism, di ba sabi nga natin, mga narcissist, nagde-devalue yan eh. Lahat ng masasakit na salita, sasabihin niya tungkol sa'yo, hindi dahil totoo yun, kundi dahil gusto niya maparamdam sa'yo na mababa ka compared sa kanya. Kasi nga, yun yung nag-feed sa narcissist na meron silang delusion, meron silang belief na ako yung magaling, na ako yung tama, na ako yung naswerte ka dahil nandito ako sa'yo. Parang ganyan. Wherein in reality, that's not true. So, meron silang ganito, constant criticism, degradation, na ibibigay sa'yo. At dahil doon, dahil constantly na napapakinggan mo na wala kang halaga, constantly napapakinggan mo na wala kang silbi, o na wala kang kayang gawin, yung mga salitang natatanggap mo, you will start to believe na tama sila. At dahil pakiramdam mo wala kang halaga, wala kang silbi, wala kang kayang gawin, hindi ka makakaalis dun sa relationship. Kasi magkakaroon ka ng pakiramdam, oo nga, hindi ko kayang mabuhay ng ako. Hindi ko kayang
di ko kayang mag-isa. So, magtitiis ka dun sa relasyon. Kasi you think na you are not worthy. No? Na worthless ka. Next, we have isolation. So, yung mga narcissists naman, they often isolate their victims from friends, families, and other support networks. So, tulad ng sinasabi ko, meron silang coercive force, no, na ini-impose. Ibig sabihin, i-isolate ka niyan. Bakit ka niya i-isolate? Para mas maging in control sila. Para mapakita nila na ako lang yung pwede mo maging mundo. At kapag nawala ako, di ka na rin pwedeng mag-exist. O di mo na rin kaya mag-exist. Because I am your world. Kung is there a possibility magbago yes, laging kinukulong sa bahay. Kung magbago ang isang narcissist, actually there could be, no? There could be a tendency na ma-manage nila symptoms nila. Kaya lang, very challenging. Kasi in the first place, pag wala sila nare-realize na may mali sa kanila, walang mababago. Diba? Kahit anong help ang i-impose natin sa isang tao, if they don't see that there's something wrong with them that should be helped, hindi sila matutulungan. So, manipulation of emotion, tulad ng binanggit natin kanina, minamanipula nila yung emotion natin eh. Let's say, sabihin nila na, oh, wala kang karapatan umiyak. O wala kang karapatan na malungkot. Kasi deserve mo yan. Kasi ito yung ginagawa mo. Kasi di ka nagiging mabuting asawa sa akin. Ito dapat kasing ginagawa mo. So, dahil di mo yung ginagawa, deserve mo yan. So, ganun usually, no? Yung manipulation of emotion. Next, when we say cognitive dissonance naman, ibig sabihin, hindi nagiging tugma yung sinasabi ng utak natin sa behavior natin o hindi nagiging tugma yung ating mga paniniwala. Okay? So, ang tendency doon, nagkikreate siya ng mental distress. Halimbawa, nagkakaroon ka ng belief na, itong asawa ko, mabait naman siya eh. Kasi nga, in fact, ito yung ginagawa niya sa akin eh. Kapag okay siya eh, binibigyan niya ako ng mga pangangailangan ko. Sobra niya akong tinatrato ng mabuti. Kaya lang ngayon, parang ano siya eh, parang ibang tao siya eh. Pero alam ko mabait siya. Alam ko babalik yung siya. So that's cognitive dissonance. Meron kang pagtingin na yung narcissist, they are both loving and at the same time they are abusive. So, hindi nagtutugma. Ngayon, yung behavior mo, di mo, mako-confuse ka rin. Ano pa gagawin ko? Magstay o hindi magstay? Kasi loving naman siya eh. Nakita ko kung gano'n niya ako kamahal eh. But at the same time, tulad nito, may pagkakataon na pakiramdam ko hindi tama yung ginagawa niya sa akin. Kaya lang, I know na mabuti siyang tao kasi ito yung nagagawa niya sa akin before. So, that's cognitive dissonance. Hindi tugma yung nagiging or magkaroon ng decision, no? Based on that. Yes, that's correct, no? You will always see the good. Kasi yun yung gusto, gina-justify mo nga eh. Gina-justify mo yung kanilang action because of the love bombing. Hope for change. Many victims hold onto the hope that the narcissist, if they experience periods of kindness or remorse from the abuser. So yan, wala ka na magbabago siya. So dahil wala ka na magbabago siya, you will stay on the relationship regardless kung ano yung ibigay niya sa'yo. Kasi sobrang confused ka. Sobrang confused ka na baka hindi siya to. Baka kaya niya lang ito nagagawa kasi nga may mali sa nagawa ko. Baka kaya niya ako nasasaktan ngayon kasi baka nga posible, tama yung sinasabi niya. Baka wala akong kwenta. Siguro I have to do something more pa. Kailangan ko pa. Well, in fact, bigay ka ng bigay, pero hindi mo nakikita na kailangan mo rin tumanggap na meron ka rin needs. Okay? So, yun, nag-justify nga natin no, yung kanilang mga action because of that hope for change. Next, we have dependency. Sa dependency naman, yun, dependent tayo sometimes sa mga narcissist, emotionally, financially, sa kanila. So, let's say dahil nga sobra kang kinikriticize, nagkaroon ka ng thought na wala na ibang mamahal sa akin, ito lang. So, mag-stay ka dun sa relationship. Pakiramdam mo kasi wala nang tatanggap sa iyo eh. Siya lang eh. So, bukod dito, baka nagkakaroon ka ng thought, di ko kayang buhayin ng anak ko. Di ko kayang mabuhay mag-isa kasi siya yung provider. So, that's also can be used no for manipulation ng mga narcissist para mag-stay ka doon sa relationship. Next, we have shame and stigma. Parang
Natatakot tayo na kumawala from that relationship kasi natatakot tayong i-admit na yung pinili nating tao hindi karapat-dapat. Na yung pinili nating tao merong ganitong traits. We don't want to be parang judged by other people na hindi na nagkamali tayo sa taong minahal natin. So ayun natin marinig yung stigma, no? Yung stigma or yung shame associated dun sa idea na hindi mabuti yung ating napiling partner or ating napangasawa. So ang tendency, magstay ka na lang kaysa may masabi pang ibang tao. And last one, legal and custody issues. Most especially to sa mga kasal, no? Ang kalimitan, they resort to stay on the relationship kasi sinasaalang-alang nila yung mga anak, sinasaalang-alang nila yung mga ari-arian, right? So, ito din yung nagpapahold on sa kanila dun sa relasyon. So, those are the reasons kung bakit mahirap kumawala sa isang narcissistic relationship. And this is not to parang invalidate no yung mga experience nyo. Kasi kung nahihirapan ko yung kumawala, it means na it's really understandable. It's really normal to feel that way. Okay? Kasi nga, merong love and hate relationship ka dun sa tao eh. Or meron kang hope na magbabago siya kasi nakita mo sa mga panahon na okay siya. Kasi bumabawi naman siya eh. So after ka nang masaktan physically, bibigyan ka niya ng maraming pagmamahal. So bumabawi naman siya. Okay lang nasaktan niya ulit ako kasi bumabawi naman siya. So actually, yun yung nagpapamaintain sa atin sa relationship. Kaya lang, we have to be aware na maybe yung ganung ginagawa nila, they really don't intend o hindi talaga sila totoo doon sa pinapakita nila na naniniwala na naiintindihan talaga at nagmamatter talaga sa kanila yung nararamdaman mo. So ginagawa nila yung pag-sorry o ginagawa nila yung pagbawi not because naiintindihan nila na may mali sila. Not because na naiintindihan nila kung ano yung naramdaman mong pain. But because that's their tactic to make you stay on the relationship. Okay? So paano ba makawala sa isang narcissistic relationship? First, understand narcissistic traits. So, meaning to say, kailangan mo maunawaan, ano nga ba yung mga traits na meron sila? Talagang grandiose sila. Mga tao kasi ito yung nagbibigay, meron silang sense of entitlement na sila lang yung magaling at dapat ibigay sa kanila yung special treatment. So, you have to be aware of these traits. Bakit? Para hindi yung matake personally yung mga ginagawa nila. Let's say, every time na sabihin nila wala kang kwenta, malinaw na sa sarili nila na magaling sila at above sila to anyone else. Now, dahil naiintindihan mo na yung narcissistic traits sila, na maintain mo ngayon yung self-esteem mo at self-worth mo. You don't take it personally. Whatever they say, you you know that that's their character. Break free from this kind of relationship. Okay? Pwede ba yung mag-set ng boundaries? Set rules. Set boundaries. Let's say, pwede mong sabihin dun sa tao na, okay, hindi mo na appreciate what you don't deserve. Okay? I know medyo mahirap to. Pero magsimula ka doon sa maliit na rule. Yung magsisimula siya doon sa kapag ka nagkakaroon kayo ng argument, tumataas yung boses niya ka doon sa, let's say,
mataas na yung boses niya, sasabihin mo na sa kanya, hanggang dyan lang. Aalis na muna ako. Pupunta muna ako sa kwarto. And that's part of your boundaries. Na hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataon to say more. Okay? Okay? Next, we have avoid power struggles. Ayan pa. Ah, ah, ang tandaan po natin dun sa partner natin na medyo may narcissistic traits, the more na sasabihin natin sa kanila na hindi, mali ka, ano ka, meron kang hindi tama ginawa mo, ganito ka rin. So parang sinusubukan din natin siyang i-criticize pabalik, yun. Lalo maging aggressive. Yung mga may narcissistic traits. Kasi ayaw nga nila nun eh. Dahil nga inflated yung self-esteem nila eh. So kapag ka um, naramdaman nila na you are criticizing vision, usually, pwede natin gawin yung when we are conversing no with people, yun. Di ba minsan pagka nakikipag-argue tayo, sinasabi kasi natin doon sa partner natin o sa ibang tao, pag nakikipag-argue tayo, ikaw kasi yung tao na nakaka-receive ng message, most especially yung mga narcissist, dahil kinikriticize sila, ang gagawin nila automatically is magiging aggressive as a form of defense. So, pwedeng masaktan ka emotionally, physically, and all. So, ginagamit mo yung lungkot, yung ina-explain mo yung nararamdaman mo. So, ang magiging dating sa kanila ay weak to, nagpapakita ng kahinaan. So, pwede mo sabihin, nalulungkot ako kasi pakiramdam ko, um, sasabihin mo na yung nararamdaman mo, nalulungkot ako kasi pakiramdam ko, you will appreciate it more kung katulad ng nakaraan. Hindi yung gagawin mo kasi ang ganda-ganda ng pinakita mo. Okay? So, in that way, maramdaman nila na hindi sila nakikriticize. Hindi nilang gawin para ma-earn mo. Para ma-earn nila yung validation mo. Kasi remember, ito yung gusto nila, yung na-acknowledge nila, yung nababalidate sila. So, avoid power struggles. Hindi yun effective for them. Ay, hold on for a while. Manipulation. So, ibig sabihin nito, be ano yung abuse. Let's say, sinaktan ka ngayon physically. So, pwede mo ilagay sa diary mo, sinaktan ako physically. I know this is wrong. So, lalagay mo lang yung edad mo. Hindi ka mako-confuse basta-basta. Bakit? Kasi sulat, marirecall ka na no. Tama yung reality ko. Yung reality ko. Niya. So, hindi say yourself what really happened. No? Next, maintain your own identity. So, pwede rin your own identity, kasi kung ano yung sinasabi yung salita,
Yun yung ina-adopt natin as if it is true. Pag sinabi ng tamad, kung kayang gawin. Ito na yung naging ano natin, pagtingin natin ng sarili natin. So, nawawala yung identity natin. Pero, and journal is for you to do the art of gratitude. Ibig sabihin, magpapasalamat ka. Every day, you will look for 3 reasons why you should be thankful. For example, I would like to thank myself kasi ang sarap ng pagkakaluto ko ng ulam. Simpleng bagay. Pero gusto mong pasalamatan yung sarili mo doon. So, gusto mong pasalamatan yung sarili ko ramdam. So, na-remind ka doon sa mga nasusulat mo na hindi lang ikaw yung sinasabing walang kwenta, walang kayang gawin, pero ikaw rin yung partner na sanay magluto, masarap magluto, ikaw rin yung partner na may mga kaibigan na nagmamahal, sa mga tao, na hindi lang ikaw yung mga salitang naririnig mo from your partner, but you also have your own identity. Okay? Next, practice elegant. Kung kailangan makakatulong yung panonood, no? Pwede mong hindi ka lang isang asawa. Okay, marami ka pang ibang role. Isa ka ring anak, ang ina o ama sa mga anak mo. So you bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo. Hindi lang nakabate kung paano ka itrato ng part. Hindi kami nakaka-appreciate sa expectation. So yun nga, i-adjust mo na yung expectation mo. Kasi alam mo na medyo may narcissistic traits siya. Okay, hindi natin siya the expectation mo na mauunawaan yung nararamdaman mo. Kasi definitely, as a bilang isang may narcissistic traits, di talaga nila magigets yung naunawaan mo. Kasi ang mahalaga lang sa kanila, yung nararamdaman nila. Di nila gets kung ano yung nararamdaman mo. Mahalaga lang kasi sa kanila yung nararamdaman nila. So, i-adjust mo na yung expectation mo. Yung reality mo. Okay? And then, consider professional help. Okay? It's really important for, kasi sa mga mental health, ibig sabihin scientific, kung, kung paano yung magiging approach, kung paano matutunan walk away. Okay, so yan. Alam ko na marami sa atin ang pinipili. Hindi ko kayo masisisi. Kasi I know na may iba't ibang factors at play. Tulad ng sinabi natin kanina, maybe you are dependent financially to this person. Maybe you have a child na lagi mo kinoconsider. Maybe you are afraid of the stigma or the shame na pwede mong makuha. No? Kapag bigyan niya, yung buong ikaw, over dun sa benefit na pwede mo makuha from the relationship. Kailangan ka mag-request sa buhay ko. Tingnan mo kung nakukuha yung naibibigay sa'yo ng relasyon ng tao despite dun sa negative na napaparamdam niya sa'yo. O mas lamang na yung napapasakitan ka na wala kang masyadong nabigyan na benefit from this relationship.
consider walking away. Kung natin pwedeng sabihin sa tao, magbago ka, o hindi natin pwedeng ipakita na nakakaawa tayo para magbago siya. Kasi that's something that we cannot control at mababahala ka. Kasi hindi mo yun makokontrol. So, it's the only thing that we can control. We cannot control other people. Hindi natin sila makokontrol. Kaya lang natin makontrol yung sarili natin. Kung paano tayo magre-respond, yung self-esteem at self-worth mo. Kung paano ka mag-maintain ng boundary, yun lang yung kaya natin makontrol. Okay? And for the last slide, but magsisimula yung strength o yung power sa paghahanap ng walang bahagi natin. Just try to imagine. Sino ka noon nung wala ka pa sa relasyon na to. Ano yung mga bagay na madalas mong ginagawa? Ano yung pinahalagahan mo sa buhay mo noon? Ano yung mga bagay na kapag inisip mo, meron ka, magiging masaya ka. Hindi mo yung ibalik. Let's say, you should to become, parang let's say, to graduate. O kaya naman, to have a business of your own, kahit maliit lang, from this relationship. And I guess that would be the end. Okay po. So, thank you so much, everyone. Thank you